programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, si Jesus ang lahat sa lahat. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang aking daan. Sa ilang ako'y kanyang itatawid. Disyerto man may ilog siyang hatid. Langit mawawala, ngunit di ang wika niya. Siya'y mayroong papuri at pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. Isang pinagpalang araw sa lahat ng nilalang na nilikha ng ating Diyos. To our brothers and sisters in Christ, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsama saan mang sulok kayo ng mundo. Muli, ito po ang himpilang inyong mapagkakatiwalaan at maaasahan. Ang programang Si Jesus ang lahat sa lahat na umiere at araw-araw niyong masusubaybayan sa radyo man, sa DWAD 1098 kHz AM, maging sa FB page Crusader Broadcasting System mula Lunes hanggang Biyernes, 30 minuto sa ganap na alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. At sa Sabado at Linggo, 1 oras sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 naman ng umaga. Sa ngalan po ng ating head pastor, Pastor Rolly Antonio, mula po sa JCAM Global, Jesus Christ is All in All Global Ministry. Ako po si Ate Myra. At ako naman po si Ate Lorena. Ang inyo pong lingkod na nabigyan ng pribilehiyo na magbahagi ng salita ng katotohanan ng ating Diyos para sa isang oras na pagbubulay-bulay nito. Kapatid, ihanda na po natin ang ating puso, isip, tenga at buhay para sa pagtuturo, pangangaral at pangungusap ng Diyos para sa malaki at matagumpay niyang gawain ito. Atin po simulan ang gawain ito sa pananalangin. Tayo po ay lumagay sa presensya ng Diyos. Yes, Lord God, maraming salamat, Ama, sa umagang ito na pinagkatiwala mo sa amin, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mapagpalang araw na ibinigay mo. Salamat sa buhay, salamat sa hininga, salamat sa pagpapala, salamat sa lahat-lahat. Tunay na ikaw ang aming pinapapurihan at pinapasalamatan sa umagang ito. Muli, itago mo po kami sa iyong likuran, kami po ni Ate Lorena, para sa pagbabahagi ng iyong banal na salita.
Ikaw po ang makita sa buhay namin. At ikaw po, Panginoon, ang kumilos at panguna sa gawaing ito. Ihanda mo din po ang puso, isip ng mga taong makikinig at nakikinig, Panginoon, sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa pribilehiyong ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Tunay na ikaw ang mapapurihan at mapasalamatan. Linisin mo po ang aming mga puso, isip, at buhay sa mga pagkakasalang aming nagawa. At patuloy mo kami, Panginoon, samahan at pangunahan. Tanging sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang matagumpay mong gawain ito sapagkat ikaw ang Diyos na dakila at higit sa lahat. Tunay na kami nagpupurit, nagpapasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, Ate Myra, sa isang meaningful na panalangin. Ngayon po, mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay may pinamagatang hilom. Bakit po kaya hilom? Alam po naman natin na ang bawat isa ay may mga pinagdadaanan sa bawat araw, sa bawat yugto ng buhay po natin. Maaaring yung iba ay may mga sugatang puso. So ngayon po, ang teksto po natin na pag-uusapan ay matatagpuan po sa Psalms or sa Awit 147 verse 3. Ang sabi po dito, kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Every broken heart means some measures of loss. Sometimes, it's companionship o sa Tagalog, kasama. Pwede po tayong magkaroon ng broken heart sa pananalapi or financial. Pwede rin po tayong sa kalusugan o sa purpose natin sa buhay na ito. Ano po ba ang talagang layunin natin dito sa mundong ito? O mismong yung buhay natin o life itself. Ang sabi po sa isang quotation, Ate Myra, God cares for those who are suffering emotional distress, relationship breakups, and every type of acute sorrow. May question po dito na atin pong pag-uusapan kasama po kami ni Ate Myra sa umagang ito, no? Kasi sabi nga, ang pinaka-title po natin ay hilom. What are the negative effects of wounded heart? O sa Tagalog po mga kapatid, ano ang mga negatibong epekto ng sugatang puso? Ikaw, Ate Myra, di ba may mga tugto ka sa buhay mo na parang durog na durog ka, no? May mga sugat ka. Siyempre, may mga pinagdadaanan ka rin bilang nanay at bilang asawa. Siyempre, bilang ikaw ay pamilyado na, no? Alam ko may mga pinagdadaanan ka din. Ano ba yung mga negative effects nito kapag tayo ay may mga sugatang puso? Ayan, syempre unahin natin bilang asawa, di ba? Parang kapag tayo ay nakakaranas ng sugatang puso, o halimbawa sa mag-boyfriend o mag-girlfriend, no? Nahihirapan tayong magtiwala at nahihirapan tayong magpatawad, no? Kapag yung mga partner natin nakakagawa ng pagkakamali, bagamat napapatawad natin sila kapag tayo'y nasusugatan, pero pag nauulit yung hilom nasusugatan ulit, bumabalik ulit yung sakit, nagiging paulit-ulit hanggang sa lumalalim. O kaya naman sa pagiging may anak, o kaya naman anak ka na nagkasala ka sa magulang mo. Diba? Parang paulit-ulit. Na pag ikaw nagkakasala sa mga magulang mo, kahit gusto mong bumawi, pag nagkakasala ka sa magulang mo, parang ang hirap. Pinabalikan mo ulit yung mga pagkakamaling nagawa mo. O halimbawa naman, dahil ako nga ay isang ina at naranasan kong mawalan ng anak, isang mahirap at mabigat na paghihirap yung nadaanan ng isang ina na nawalan ng anak. No, sugat ang puso. Parang hindi lang sugatan, wasak na puso. No, na kahit gusto mong makasama yung nawala mong anak, hindi na mangyayari. Pero ang masarap dito, ang kagaanan dito, pag kilala mo ang Panginoon, no, natututo kang magtiwala ulit at natuto kang iasa sa Panginoon yung mga
sugatang puso na alam mo na ang Panginoon ang maghihilom sa iyo. No, bagamat mahirap, nawalan ka, pero alam mo na nasa magandang kondisyon yung mga bagay na nawala sa iyo. Ayan, nakarinig po tayo ng halimbawa no sa pagkakaroon ng sugatang puso na isa sa mga testimony ni Ate Myra ay yung nangyari sa kanya no, hindi lang bilang asawa, bilang partner o bilang ina no at anak sa kanyang magulang. So kami po ni Ate Myra ay magkapatid. Ano po? So syempre, tinanong ko lang po si Ate Myra bilang sa kanyang personal experience. So, syempre tayo din mga kapatid, alam ko po, meron din tayo mga wounded heart. Na feeling natin, no, na resolve na natin, feeling natin, we are healed, feeling natin, okay na ang lahat, no. Pero may mga negative effect po ito sa ating buhay, lalo na bilang Kristiyano. No, ano ba yung mga negative effect nito kapag tayo ay hindi pa rin totally healed, no? Yung parang masaling ka lang ay biglang ayan na ulit. Wounded ka na ulit, broken ka na ulit. Sabi po sa Kawikaan 4 verse 23 mga kapatid, sa lahat ng dapat ingatan, ang iyong puso ang ingatan mo, sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Sabi po yan sa Kawikaan 4 verse 23. So sa lahat daw po, no, dapat daw talaga nating ingatan ang ating puso. Kasi sino po ba ang nananahan dito sa puso natin? Ang ating Panginoon. Lahat tayo po ay nakararanas ng sugat sa puso dulot ng pagtataksil. Ayan, sabi nga ni Ate Myra kanina, kabiguan, minsan may mga prayers ka na hindi pa rin nasasagot ng Panginoon. O kaya naman po ay pagkawala. Yan, katulad ni Ate Myra, based sa kanyang experience, nawalan siya ng anak. At mga salitang nakasasakit, ayan, yung pag nakakarinig tayo ng hindi magagandang salita. Hindi kasalanan ang masaktan, kapatid, sabi po dito. Ngunit kapag hinayaan nating manatili ang kapaitan, galit o kawalan ng pagpapatawad, maaari itong makahadlang sa ating paglakad kasama ang Diyos. Tama po ba? No? Kapag nandito yung mga nandito pa yung mga pait ng mga nakaraan, no? Totoo po yan. Sabi nga daw, mahirap talagang magpatawad, lalo na kapag kayong mga mahal pa natin sa buhay. Yung very close sa ating puso, yung mga nakakagawa sa atin ng pagkakasala. Kasi based on my experience po, parang naranasan ko yun, yung sumama din ang loob ko sa mga taong malalapit sa akin. Parang nahirapan akong magpatawad muli, no? Parang sabi nga, you can forgive but you cannot forget. Yun po yung pinakamahirap yung pwede kang magpatawad pero hindi mo na makalimutan yung mga ginawa nila, no? Pero sabi daw nila, kapag hindi mo pa rin daw nakalimutan ang mga bagay na ginawa nila, hindi ka pa daw talaga tunay na nagpapatawad. Pero by God's grace, talagang napakahirap po noon mga kapatid, no? Hindi pinipigilan ng Diyos ang kanyang pagpapala dahil lamang sa tayo ay nasaktan. So tandaan po natin kapatid, kapag ang blessing, feeling natin ay parang hindi na ako binibless ni Lord. Hindi dahil po iyon sa tayo ay nasaktan. Gayunman, ang isang pusong bihag ng kapaitan o kawalan ng pagpapatawad ay maaaring makaapekto sa ating pagsunod sa Kanya at sa pagtanggap natin sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. So, ganun pala yun, Ate Myra. No? Hindi porkit wala kang blessings ngayon, dahil na to sa nasaktan ka ng mga taong nakakasakit sa'yo. No? Nandun yung blessings. No? Sadya lang talagang, ang sabi dito, ang kawalan ng pagpapatawad ay maaaring makaapekto sa ating pagsunod sa ating Panginoon. So ano pang dapat nating gawin bilang tayo po ay mga Kristiyano na, no? Ang Diyos ay nakatingin sa kalagayan ng ating puso. Tandaan po natin kapatid, no, it's not about the status in life. Sabi nga, 'di ba? Hindi porkit mayaman ka, nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang paghahari ng Lord, no? Kasi ang hirap sa buhay na 'to, Ate Myra, parang iniim na ng lahat ang maging maunlad ang buhay, no? Pero it doesn't mean na nasa iyo na ang lahat ay nasa iyo na ang kaharian ng Panginoon. Lagi pong ang Diyos ay nakatingin sa kalagayan ng ating puso. Whether kung ano man po ang kasuotan mo, ano man ang estado ng buhay mo ngayon, no?
Hindi lamang ang ating mga gawa ang tinitignan ng Diyos, kundi pati ang laman ng ating puso. Dapat lagi tayong ready. Ano ba ang tunay na nilalaman ng ating puso? Sabi niya sa 1 Samuel 16 verse 7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. No, kahit gaano ka pa kaganda, pero kung yung puso mo naman ay maruming basahan sa ating Panginoon, wala rin po 'yan. No, maaring maganda ang ating panlabas na anyo o paglilingkod, ngunit kung puno ng galit, inggit o kapaitan ng ating puso, kailangan natin itong dalhin sa Diyos upang pagalingin. No? Sabi nga rito, ang kapaitan ay nagdudulot ng pinsala. Anong mga pinsala ito? Sabi sa Hebreo 12 verse 15, upang walang ugat ng kapaitan na sumibol at magdulot ng kaguluhan at mahawa ang marami, ang kapaitan ay parang ugat na unti-unting lumalalim. Sabi po sa Hebreo 12 verse 15, upang walang ugat ng kapaitan na sumibol at magdulot ng kaguluhan at mahawa ang marami. Kasi syempre, 'di ba? Sometimes yung gusto mo, yung galit mo ma-feel din ng iba at magalit din sila sa taong galit ka, no? Sometimes ganun yung nangyayari. Pero hindi daw tayo pwedeng magdulot din ng pinsala. Kung ano yung nararamdaman natin, dapat tayo lang yun. Wag na natin i-involve pa yung iba, no? Nais ng Diyos na pagalingin ang ating puso. Mga kapatid, yung ating wounded heart, ayaw ng Diyos na manatili tayo dyan. Nais niya tayong pagalingin. Sabi po sa awit 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga may bagbag na puso at tinatalian ng kanilang mga sugat. Tulad po ng ating context, ng ating teksto ngayon. No? Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng utos, nagbibigay rin siya ng kagalingan. Siya ang tunay na manggagamot ng pusong sugatan. No? Hindi tayo gagaling dahil sa ating sarili, no? Kasi nga kung tayong mga tao, ang hirap-hirap talaga magpatawad, no? Pero sabi sa Bible, how many times ba dapat tayong magpatawad? Ano yung 77 makaulit na tayo dapat ay magpatawad? Di ko lang po sure kung talagang pero so many times ang utos sa atin ng Panginoon. Hanggat maaari, magpatawad tayo. Kung may sugat kapatid, no, ang iyong mga puso sa oras na ito, sa umagang ito, huwag po natin tong itago. Dalhin po natin ito sa Panginoon. At tandaan natin kapatid, ang ating Diyos ay handang magpagaling, magbigay ng bagong pag-asa at patatagin ka. Habang lumalakad tayo sa pagsunod sa Kanya at tinahayaang baguhin ang ating puso, mas malaya tayong mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at maranasan ang bunga ng Kanyang biyaya. Yun naman pala yun kapatid. Tandaan mo kapatid, no? Hindi nag-stop ang blessing, it is because you are hurting. No? Meron lang gustong gawin ang Panginoon at yun ay ang sumunod ka. No? Sumunod po tayo at tayo ay matutong magpatawad dahil sa ating Panginoon. No? Sabi nga, pag tayo daw po ay nagpapatawad, Ate Myra, hindi yung tao yung pinapatawad natin or pinapalaya natin. No? Kapag tayo nahihirapan tayo magpatawad, pag nagpatawad tayo, hindi yung taong pinapatawad natin ang pinapalaya natin, kundi yung mga sarili natin ang pinapatawad natin. Na kapatid, ang Diyos laging nandyan para tayo ay palayain, pagalingin sa ating mga wounded heart. Ayan, pangalawa kapatid at Ate Lorena, ano nga ba yung negatibong epekto ng sugatang puso? Una, sabi ni Ate Lorena ay wounded heart can hinder your blessing and success. Pangalawa kapatid, wounded heart can paralyze your progress. O ang nasugatang puso ay maaaring maparalisa ang iyong pag-unlad. No, marami sa ating mga kapatid ngayon at Ate Lorena ang parang pag nasugatan ng puso, yun nga, nahihirapang magpatawad, parang nahihirapan ding umabante. Kaya nawawala sa kanila yung progreso. No, nahihirapang magtiwala, nahihirapang bumalik, nahihirapang mag-move on, no? Binabalik-balikan yung mga sakit, no? Kaya naman imbis na maghilom, no, lalo pang lumalalim yung sugat na nararamdaman ng puso. Kapatid, ayan, maaaring ikaw na nakikinig ngayon ay nahihirapan o napiling mo na paralisa ka
no, na-paralyze yung iyong progreso, no? Nahihirapang bumalik o nahihirapang nawala yung sigla na iyong dapat na maramdaman. Yan, kapatid, sabi nga ang sugatang puso, dulot man ng kabiguan, pagluluksa o pagtataksil ay talagang nagdadala ng mabigat at sakit na maaaring makaapekto sa iyong emosyon, isip at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit, tandaan mo kapatid, ikaw na nakikinig kung nararanasan mo man ito, no? May mga season talaga ng buhay na kailangang maranasan natin ito. At hindi lang ikaw ang nakakaranas nito, no? Maaaring ikaw ngayon ay nabibigatan, maaaring ikaw ngayon ay nawawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng nararamdaman mo, at yun nga parang feeling mo na paralyzed ka o parang hindi mo na kayang bumalik ulit o hindi mo kayang magsimula ulit. Pero tandaan mo kapatid na meron tayong Diyos na mapagkakatiwalaan. Sabi nga, narito ang ilang paraan upang unti-unting maibsan ang hirap, no? Ang hirap na parang magbago ulit o magtiwala ulit o mag-move on ulit. Kapatid, una, tanggapin ang emosyon, no? Huwag piliting maging okay agad. No, minsan kasi pag tayo nahirapan o pag tayo dumaan sa pagsubok, parang may nagpapayo sa atin na okay lang yan, o magtiwala ka na ulit kagad. Pero it's okay kapatid, sabi nga, it's okay not to be okay. Okay lang yan na, damnamin mo muna yung bigat, damnamin mo muna yung sakit, no? Normal nga na umiyak at magdalamhati. No, ang pagtanggap sa sakit ay unang hakbang ng paghilom, no? Hihilom din yan kapatid. Okay lang na narito ka sa season na mabigat, na mahirap, pero syempre kailangan unti-unti nating ibalik yung progress na meron tayo. Pangalawa kapatid, maglaan ng oras para sa sarili. Maaaring dahil nga naparalisa ka o parang feeling mo sobrang bigat na nakalimutan mo na ang iyong sarili. Nakalimutan mo na kung paano mahalin ang iyong sarili o unahin ang iyong sarili. Kapatid, ituon ang pansin sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan. Tulad ng pag-aalaga sa sarili, pag-ehersisyo o pagpapatuloy ng mga nakalimutang libangan. Maaaring ipinahintulot ito ng Panginoon, no? Na makaranas ka ng mabigat, na makaranas ka ng kawalan, na makaranas ka ng hirap sa iyong puso sapagkat nais ng Panginoon na unahin mo naman ang iyong sarili. Bigyan mo ng pansin ang iyong sarili. No po? Pangatlo, ipagdasal o magmuni-muni. Para sa marami, ang espiritualidad o pananalangin ay nagbibigay ng malaking lakas at kapanatagan sa panahon ng pagsubok. Amen kapatid, no? Kailangan na tayo ay magdasal at ipagkatiwala sa Panginoon yung mga bigat na ating mga pinagdadaanan. Kapatid, kung ikaw man ay natatakot na magsimula ulit, kung ikaw man ay nahihirapan kung paano yung una mong dapat na gawing hakbang upang makabangon sa pagkakaparilisa ng iyong puso. No, kapatid, may pangako ang Panginoon. May good news, no? Na kapag ipinagkatiwala natin ang ating sugatang puso, ang hirap na ating mga pinagdadaanan, ang pangako ng Diyos kapatid. Pangako ng Panginoon kapatid, na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, pangako niya sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Kapatid, kung nawawalan ka ng pag-asa, kung ikaw ay nahihirapan, no? Ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. No? Nagbibigay siya ng kapayapaan at kapahingahan. Sabi rin sa John 14:27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Sa Awit 34 verse 18,
Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang may pagsisising espiritu. Kaya naman kapatid, patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon that God can heal our wounded heart. No? Kung ikaw ay nasusugatan o feeling mo na wala na yung progreso, magtiwala kang muli sa Panginoon. Kung nahihirapan kang magtiwala sa tao, sa Diyos ka magtiwala. Para naman po sa pangatlo, kapatid, ano po ba talaga ang nagiging negative effect kapag tayo ay wounded heart? No? Wounded heart brings hardship. Hindi direktang talata sa Biblia, ngunit ito ay isang prinsipyo na makikita sa iba't ibang bahagi ng kasulatan. No? Sabi po dito sa sa paksa natin, no, wounded heart brings hardship. Ang sugatang puso ay nagdadala ng hirap o paghihirap. Sabi sa Kawikaan 15 verse 13, kapatid, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit ang dalamhati ng puso ay nakapipinsala sa espiritu. Ang sugatang puso ay nagdadala ng emosyonal at espiritual na paghihirap. Tama naman, di ba kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng sakit, na masaktan tayo, no? Sugatan yung puso natin. Parang hindi may drawing yung ating mga mukha. Talagang makikita yung malungkot, no? Yung kawalan ng pag-asa sa buhay, yung pait, yan, makikita yung hirap, syempre, no? Kapag ang puso daw ay puno ng sakit, kapaitan o kalungkutan, naapektuhan nito ang ating pananaw. Halimbawa na lang, no, kapag tayo ay na-broken hearted dun sa taong pinagkatiwalaan natin, sa mga taong minahal natin, parang yung paniniwala na natin, wala na tayong makikitang true love, no? Sa trabaho naman, kapag ang pinaniniwalaan natin hindi mo kaya, no? Hindi mo kaya yan, para lang to sa mga matatalino, para lang to sa mga may kaya sa buhay, parang nawawalan ka na ng pag-asa, no? Nawawalan ka na ng confidence, no? Maaari tayong mawalan ng pag-asa at mahirapang magtiwala o mahirapang lumapit sa Diyos. Lalo na kapag halimbawa nakakaranas tayo ng mga pagsubok, tapos hindi pa sinasagot ng Diyos, may mga answered prayer pa tayo, parang sometimes we are doubting God. Kaya ba to ng Diyos? Kaya ba ako di ba ako mahal ng Lord? Bakit nangyayari sa akin to, no? Ipinapakita ng talatang ito na ang kalagayan ng puso ay may malaking epekto sa buong pagkatao. Parang lang yan kapatid, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kapag hindi okay ang puso natin, parang halos lahat ng buong katawan natin ay hindi okay, no? Kaya sabi ni Ate Myra kanina, it's okay not to be okay. Dapat you need to face it na hindi ka talaga okay. Instead na magkunwari ka or magpanggap kang okay ka. Yun, 'di ba kapatid, no? Kailangan harapin natin ito. Hindi pwede nating takasan 'yan. Dapat daw face it and accept it, no? Tanggapin natin na meron tayong pinagdadaanan na hindi tayo okay, no? Ang hirap magkunwari na okay ka. Kasi talagang mas lalo kang mahihirapan mag-move forward. Ang sugatang puso ay maaaring magbunga ng kapaitan. Sabi nga sa Hebreo 12 verse 15, mag-ingat kayo na walang ugat ng kapaitan na sumibol at magdulot ng kaguluhan at mahawa ang marami. Kasi kapag hindi ka okay and you are faking it, no, na okay ka, maaaring iba yung maging reaksyon ng mga taong nasa paligid sa iyo. No, mahawa mo rin sila ng vibes na meron ka. Sabi dito, kung ang sugat ay hindi dadalhin sa Diyos, maaari itong maging ugat ng kapaitan. No? Kaya sabi, surrender it all to God. Hindi mo pwedeng isurrender lang yung bahagi ng puso mo na or yung half-hearted ka. Dapat full. No, buong puso dapat ibigay mo sa Panginoon. Whether kung okay ka o hindi, dapat ibigay mo 'yan sa Panginoon. Surrender it all to God. No, ang kapaitan ay nagdadala ng alitan sa pamilya. Kapag hindi ka okay, no,
parang feeling mo wala ka ng ganang kumilos, wala ka ng ganang magpatuloy, kaya naman naapektuhan pati ang mga taong nasa paligid mo, especially your family. No? Sometimes di ka nila maintindihan kasi hindi ka nagsasabing may problema ka na pala, may pinagdadaanan ka na pala. Kaya minsan yung mga problemang maliliit, nagiging malaki or lumalaki ito. Instead na masolusyonan agad, pero dahil hindi mo ina-accept, di mo tinatanggap na may problema kang pinagdadaanan at feeling mo hindi ka maintindihan ng mga taong malalapit sa puso mo, no? Sa mga pinagdadaanan mo, nagdudulot to ng kaguluhan, nagdudulot to ng alitan sa pamilya. Pagkasira ng pagkakaibigan, minsan dahil gusto mong alone, ayaw mong may kausap na iba, no, napapalayo ka sa mga kaibigan mo, feeling naman ng mga kaibigan mo, ayaw mo sa kanila. So, di ba nagkakaroon din ng misunderstanding. Ang paglayo sa kapayapaan na nais ng Diyos para sa atin. So, sometimes no, ito na ang Panginoon kumakatok na sa ating mga puso. Ay anak, di ka okay. Bigay mo na sa akin yan. Pero dahil minsan nagmamatigas tayo, no? Tayo pa rin talaga matigas yung ulo natin. Gusto nating sarilinin ng lahat ng ito, no? Hindi natin mabigyan ng freedom ang Panginoon na mabigyan tayo ng peace of mind o ng kapayapaan, no? Na gusto ng Diyos na ibigay talaga sa atin. Sabi, ang sugatang puso ay maaring magdala ng paghihirap. So kapatid, kapag yan ay patuloy na in-instill mo sa buhay mo, yung problema na meron ka, yung kabigatan sa puso na meron ka, no? Ikaw lang ang higit na mahihirapan. Ngunit kapag isinuko natin ito sa ating Panginoon, tandaan mo kapatid, makakatanggap ka ng agarang kagalingan mula sa ating Panginoon. At hindi lang kagalingan kapatid, sabi nga kapayapaan na hindi kayang bilhin na kahit ng pera, no? Hindi kayang bilhin ng anumang bagay dito sa mundong ito. At panibagong pag-asa sa ating Panginoon. Sabi kapatid, hindi tayo tinatawag ng Diyos na manatiling sugatan, no? Kundi lumakad sa kanyang biyaya at pagpapanumbalik. Kasi gusto ng Panginoon makabangon ka. Diba? Kapag nga daw tayo ay mapalad nga tayo kapatid dahil tayo ay patuloy na bumabangon sa buhay, no? Ito yung sinasabing wag kang magpalugmok sa mga problema kasi kapag doon ka lang nag-focus, kapag doon ka lang nakatuon, no, sa mga problema at pagsubok, hindi ka makakabangon, no? Hindi lang gusto ng Diyos, kapatid. Nais ng Diyos na tayo ay gumaling sa pagkakalugmok. Nais ng Diyos na tayo makabangon sa ating pagkabagsak. Nais ng Diyos na tayo magkaroon ng kapayapaan at pag-asa. Kaya kapatid, anong paanyaya ng Panginoon? I-surrender natin ang lahat. Amen. I-surrender natin sa Panginoon. Isuko mo kapatid. And i-accept mo na ito ay proseso ng Panginoon para mas maging better version ka ng sarili mo. No? Maging better version ka para sa mundong ito. Magkaroon ka ng layunin na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Ayan kapatid, pang-apat, no po, na negatibong epekto ng sugatang puso ay ang wounded heart drains spiritual life. O ang nasugatang puso ay natutuyo ang spiritual na buhay. Kapatid, hindi lang tayo physically nasasaktan, no? Hindi lang tayo emotionally nasasaktan, no? Maging ang ating spiritual na buhay, no po, ay nakakaranas din ng sakit. Naaapektuhan din po ito yung ating mga nararamdaman physically, emotionally, naaapektuhan din ito yung ating spiritual na buhay. Ano po ba yung nangyayari sa atin? Ano po ba yung nangyayari sa atin spiritually, no? Nakakaranas po tayo ng panlalamig. Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, nagdadaw tayo sa Kanya. Minsan nawawalan tayo ng tiwala, ano po? Ayun po yung nararanasan ng ating mga spiritual na buhay. Sabi nga kapatid, ang isang sugatang puso ay maaaring maging sanhi ng pagkatuyo ng spiritual na buhay. Kung ito ay hahayaang magdulot ng pait, galit at kawalan ng pag-asa. Subalit kapatid, Ate Lorena, sa maraming pananampalataya, ang bagbag o sugatang puso ay hindi katapusan.
No po, ito din po ay nagbubukas ng pinto para sa positibong bagay. Ito po ay nagbubukas ng simula ng paglago. Kapag ang ating pong puso o kapag ang isang tao ay nasaktan, ang natural na reaksyon ay ang magsarili o magtanim ng sama ng loob. No po, kapag tayo po ay nasaktan, no po, parang galit po tayo sa tao, no po, nahihirapan tayong makita siya o nahihirapan po tayong magtiwala sa kanya, no po, o nagtatanim tayo ng sama ng loob, nahihirapan tayong makalimot. Ang mga negatibong damdaming ito ang nagiging dahilan upang manghina ang koneksyon sa sarili at sa may kapal, sa ating pong Diyos. Gayunpaman, ang pagtanggap sa sakit at pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto para sa pagpapagaling. No po, tayo po ay nagkakaroon ng sakit, syempre, ang kailangan po natin ay ang kagalingan. No po, sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay at pagpapatawad. Ang espiritu ay muling nabubuhay at nagpapatibay, kapatid. Ayan, kapatid, maraming paraan upang maalagaan ang sarili. Ayan po, maraming paraan upang maalagaan ng sarili at maiwasan ang espiritual na pagkatuyo. Una po ay ang pagninilay-nilay o ang meditation. Kapatid, baka kailangan natin ng one-on-one, makipag one-on-one sa ating Panginoon. No, devotion, kailangan nating magbigay ng oras para sa Panginoon, no? Magbigay ng oras para sa pagbabasa. Magbigay ng oras para kilalanin natin ang Diyos at para mapakinggan natin kung ano yung kanyang mga pinapahayag. Maglaan ng oras upang kumalma at pakinggan ang sarili. No po, pangalawa, panalangin. Humingi ng gabay at lakas. Baka nakakalimutan na po nating tumawag sa ating Panginoon. Sabi nga, kapatid, na kapag tayo ay tumatawag sa Diyos, siya po ay sasagot at ipapakita niya yung mga kamangha-mangha mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Pangatlo, pagpapatawad. Ang paglaya mula sa galit ay nagpapagaan ng kalooban. No po, tayo po ay nagpapalaya. Pinapalaya po natin yung mga taong nakagawa sa atin ng mga pagkakamali o yung mga taong nagiging dahilan ng sugat ng ating puso. No po, ito po ay nagbibigay ng hilom para sa ating mga sakit na nararanasan. At pang-apat ay pakikipag-ugnayan. Huwag mag-atubiling humingi ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan o espiritual na tagapayo. Kapatid, panalangin po natin sa Panginoon na bakudan tayo ng Diyos ng mga taong tunay na makakatulong sa atin. Tunay na makapagpapalago at makakapagpainit muli ng ating espiritual na buhay. Sabi nga ni Ate Lorena, kapatid, surrender all to God. I-surrender natin sa Panginoon ang lahat. Na po, kung ang ating pong piling po natin ay ang ating espiritual na buhay ay nanlalamig o nawawala ng pag-asa, kapatid, bumalik lang po tayo sa Panginoon. No? Kahit anong pa pong paglayo natin, pagliko natin sa Diyos, kailangan po natin siya. Sabi nga, hindi tayo kailangan ni Lord, pero tayo kailangan natin ang Diyos sa buhay natin sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Kapatid, sabi po sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay nagpapatuyo ng mga buto. Kawikaan 4:23, higit sa lahat dapat ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nanggagaling ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Pangako din, kapatid, ng Panginoon sa Isaiah 41 verse 10. Kung ikaw ay nanlalamig spiritually, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita.
Aalalayan kita ng aking kanang kamay na nagtataglay ng katwiran. Dadako naman po tayo sa panglima ng mga negatibong epekto kapag tayo ay sugatan o kapag ang puso natin ay sugatan. No? Sabi nga po, wounded heart can wound another heart. Sa Tagalog, ang nasugatang puso ay maaring makasugat ng isa pang puso. Ano pong ibig sabihin nito? Ang nasugatang puso ay maaring makasugat ng iba at makaapekto sa espiritual na buhay natin. Sabi po sa Kawikaan 4 verse 23, sa lahat ng dapat ingatan, ang iyong puso ang ingatan mo sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Ito po ay naulit na teksto, no? Sapagkat kapatid, kapag ang sugatang puso natin, ito ay maaaring makaapekto sa ating espiritual na buhay. Kapag ang isang tao ay may dalang sakit, galit, kapaitan o hindi pagpapatawad, maaari itong makaapekto sa kanyang relasyon sa Diyos. Uulitin ko po kapatid, kapag ang isang tao ay may dalang sakit, galit, kapaitan o hindi pagpapatawad, maaari itong makaapekto sa kanyang relasyon sa Diyos. Hindi mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, ngunit ang mga sugat na hindi dinadala sa Diyos ay maaaring maging hadlang sa paglago sa pananampalataya at sa pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi rin po sa Hebreo 12 verse 15, mag-ingat kayo na walang ugat ng kapaitan na sumipol at magdulot ng kaguluhan at mahawa ang marami. Ang ugat na kapaitan ay hindi lamang sumisira sa taong may sugat. Tandaan natin kapatid, maaari rin nitong maapektuhan ang mga taong nasa paligid niya. Ang nasugatang puso ay maaaring makasugat ng isa pang puso. Kapag hindi naghihilom ang sugat ng puso, madalas itong lumalabas sa ating pananalita at pagkilos. So ganun pala yun kapatid, no? Kapag we are not totally healed, no? Maaari itong makita sa ating pananalita at sa ating pagkilos. Halimbawa, ang taong nasaktan ay maaaring madaling makapanakit ng salita. So, hindi man natin siya mapakita sa kilos, pero the way kung paano tayo magsalita sa ating kapwa, maaari tayong makapanakit din sa kanila. Ang taong pinagtaksilan ay maaaring mahirapang magtiwala kaysa mga taong walang kasalanan. Ito nga yung sinasabi ko, no, na kanina pa, na halimbawa nakaranas ka ng broken-hearted ka, no, sa taong minahal mo, sa taong pinagkatiwalaan mo. Sometimes, kapag kami mga taong bagong darating para mahalin ka, hindi mo na kayang ma-accept kasi nga na parang feeling mo halos lahat na manuloko, halos lahat na katulad ng naging past experiences mo, no? So, nahirapan ka nang magtiwala. Kaya kahit yung mga taong sincere sa hangarin nila sa'yo, sa love na meron sila para sa'yo, hindi mo matanggap, no? Sabi dito, ang taong hindi nakatanggap ng pagmamahal ay maaaring mahirapang magpakita din ng pagmamahal. Kasi no, ito yung sinasabi natin, no, lalo na sa mga bata ngayon na nakararanas ng mga assault, no, o violence mula sa kanilang mga magulang. Sometimes, lalo na po sa mga nangyayari sa atin ngayon, lalo kami sa school, medyo mahirap ang ginagalawan namin ngayon. Mahirap yung sitwasyon namin ngayon kasi bilang mga teacher sa loob ng classroom, iba't ibang ugali ng mga estudyante ang hinahawakan namin. Hindi namin alam ang mga family background nila. So kami, dahil sa mga napapanood natin sa social media, parang kailangan mag-ingat kami ng pananalita sa mga bata ngayon kasi iba ang generation ng mga bata ngayon, no? Medyo sila ay weak, no? Lalo na kapag sila ay nakararanas ng mga problema, bullying, iba sila kung paano mag-handle. So sometimes, kapag kami mga, sometimes ang dahilan nito kapatid, no, maaaring hindi nila naranasan yung pagmamahal sa pamilya, no? Ganun din, sarado sila para tanggapin ang pagmamahal ng ibang tao. So, ito minsan yung nagiging negatibo pag tayo ay broken-hearted. Lalo na no, sa mga may anak dyan, no, mga kapatid, kung kayo ay may mga anak, dapat talaga natin itong
dapat talaga nating punuin sila ng pagmamahal. Nandun yung pagdidisiplina, pero dapat lagi nating ipapaalala sa kanila na dinidisiplina natin sila ng may pagmamahal. At ganun din ang ating Panginoon sa ating kapatid. Minsan, feeling natin, sumusobra na ang Lord sa atin kasi pinararanas niya sa atin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Pero hindi natin alam na ito pala ay pamamaraan ng Diyos, para tayo ay disiplinahin ng may pagmamahal, syempre, with touch of His love. Sabi sa Lucas 6 verse 45, sapagkat ang bibig ay nagsasalita mula sa nilalaman ng puso. Very true po itong salita ng Diyos na ito. Kasi, kapag ang puso natin ay puro sakit, puro hirap, minsan ang mga lumalabas din sa bibig natin ay hindi maganda. Kung ano ang laman ng puso ay kadalasang lumalabas sa ating mga salita at kilos. At kapatid, paanyaya ng Panginoon, ang Diyos ang nagpapagaling ng sugatang puso. Lagi yan, tandaan natin. Walang ibang doktor ang makapagpapagaling, lalo na sa ating mga wounded heart, kundi ang ating Panginoon. Hindi siya yung katulad ng sakit sa puso, na pwedeng i-angiogram para makita kung ano talaga yung mga bara sa puso natin. Tapos i-angioplasty, para gumaling ka, mawala yung mga bara-bara. Hindi siya katulad ng ganon, kapatid. Yung wounded heart na meron tayo, tangi ang Diyos lang ang magpapagaling ito. Sabi rito, ang mabuting balita ay hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating mga sugat. Tandaan natin lagi, kapatid, kung feeling mo wala kang kakampi, tumingala ka lang sa langit. Laging ang Diyos nandiyan para sa atin. Maasahan natin, masusumbungan natin, masasabi natin ang lahat, tanging ang Diyos lang ang mapagkakatiwalaan natin. At ang sabi niya sa awit 147 verse 3, pinagagaling niya ang mga may bagbag na puso at tinatalian ng kanilang mga sugat. Ang Diyos ay may kakayahang pagalingin ang mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon lamang. Diba may sinasabi, tanging panahon lang ang tamang magpapagaling diyan, ano yung sinasabi na? Time heals the wound, Pero hindi, kapatid, sabi ng Panginoon, tanging ang Diyos lamang, ang makapagpapagaling sa ating mga wounded hearts. Walang iba yun, kapatid, tanging ang Diyos lang. Kapag inaccept natin na ang Diyos lang ang tanging maasahan natin, na ang Diyos lang ang tanging makapagbabago ng mga sitwasyon sa buhay natin, na ang tanging Diyos lamang makapagpapagaling sa mga sugat na meron tayo. At kapag tinanggap natin yun, kapatid, i-accept natin ang Diyos sa ating mga puso. Tiyak na tiyak maasahan natin na meron tayong kapayapaan sa buhay natin. Dahil inaalis ng Diyos lahat ng kabigatan na meron tayo. Kaya, kapatid, itong mga negatibong tinuturo namin sa inyo ni Ate Mayra, ay nagpapakita na kahit na walang pinipili, ang wounded heart, ang pagkakaroon ng wounded heart. Kahit ano pang estado mo sa buhay, basta meron kang wounded heart, maraming mga negatibong epekto ito sa ating buhay. Kaya tayo ay magtiwala lamang, kapatid, sa ating Panginoon. At syempre, naririto si Ate Mayra para ituro ano ba ang mga pwede pa nating gawin para maiwasan natin tong mga negatibong epekto sa ating buhay. Ayan, amen, kapatid. Kagaya nga kanina, itinuro namin kung ano ba yung mga negatibong bagay na nangyayari kapag tayo ay nakakaranas ng wounded heart. Ngayon naman, kapatid, paano pagalingin ng Diyos ang ating wasak na puso? Una, kapatid, kailangan mo ang mapagmahal na presensya ng Diyos. Opo, lahat tayo ay nangangailangan ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Wala pong exempted. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan, lakas at pag-asa. Kapatid, sabi nga sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kandungan at kalasag at laging handang sakluluhan tayo sa panahon ng kagipitan. Tangi ang Diyos lamang po na makakatulong sa atin kapag tayo po ay nakakaranas ng bigat sa ating puso. Tangi ang Diyos lamang ang makapag-hilom, tunay na hilom ang mararanasan natin sa ating Panginoon. Balikan po natin yung kwento ng footprints in the sand. Sa Tagalog po, ang kwento ng bakas ng paa sa buhangin.
Sabi kapatid, isang gabi na naginip ang isang tao. Nakita niya ang kanyang buong buhay na dumadaan na parang pelikula sa dalampasigan. At sa bawat yugto ng buhay niya ay may dalawang pares ng bakas ng paa sa buhangin. Isang pares ay kanya at ang isa ay kay Lord. Pero napansin niya na sa pinakamahirap at pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, isang pares lang ng bakas ang naiwan. Kaya tinanong niya si Jesus. Jesus, sabi mo sasamahan mo ako sa buong buhay ko. Bakit iniwan mo ako noong pinaka kailangan kita? Tingnan mo, isang pares lang ng paa sa mga panahon na ako'y nasasaktan, nag-iisa at sinusubok. Kapatid, sumagot si Jesus. Ngumiti siya at sinabi niya, Anak, mahal na mahal kita at hindi kita iiwan kailanman. Sa mga oras na iyon, nahihirapan ka at umiiyak, hindi ikaw ang naglalakad. Binuhat kita, kaya iisa lang ang bakas ng paa na nakikita mo kasi ako ang may dala sa iyo. Kapatid, isang kwento na nagpapaalala sa atin na kapag piling natin na tayo ay nag-iisa at nasa gitna tayo ng pinakamasakit nating laban, ito po ay nagtuturo sa atin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Minsan kapag wala ka ng lakas, siya mismo ang nagbubuhat sa iyo hanggang sa makatawid ka. Kaya naman kapatid, pinapagaling po ng Panginoon, hinihilom po ni Jesus ang wasak nating puso at kailangan natin ang mapagmahal niyang presensya. Amen. Amen. Napakaganda ng footprint story, no? Na hindi natin minsan, we are not aware, no? Minsan na sa lahat talaga ng pagkakataon, kasama natin ang Panginoon. But sometimes, kapag hindi tayo nakatuon at nakafocus sa Panginoon, no? Minsan, inaakala natin na wala tayong kasama or iniiwan tayo ng Panginoon. But hindi yan ang totoo, kapatid, no? Lagi nating kasama ang Panginoon. Sabi dito kapatid, isa pa sa mga pwede nating gawin ay sabihin talaga ang totoong problema sa ating Panginoon. No? Madalas, sinasabi natin sa Diyos ang gusto nating mangyari, ngunit hindi natin sinasabi ang tunay na laman ng ating puso. Alam na ng Panginoon ang ating kalagayan, ngunit nais niyang maging tapat tayo sa Kanya. Kapag inilalapit natin ang ating tunay na problema o ang ating takot, sakit, kasalanan at pag-aalinlangan o pagkabigo, binubuksan natin ang ating puso upang maranasan ang kanyang kapatawaran, kapayapaan at paggabay. Hindi tayo hinahatulan ng Diyos, kapatid, kapag lumalapit tayo ng may katapatan, bagkus tinatanggap niya tayo at tinutulungan tayong makabangon. Halimbawa na lang kapatid, minsan 'di ba sinasabi natin, Lord, tulungan mo po akong pumasa. Pero hindi pala iyon ang totoong problema. Kailangan sabihin mo ang tunay na problema mo sa Panginoon. Sa halip na sabihin mong, Lord, tulungan mo po akong pumasa. Might as well sabihin natin kapatid, Lord, natatakot ako dahil hindi ako naghanda at nawawalan ako ng tiwala sa sarili. Kapag sinabi natin ang tunay na problema sa Panginoon, mas nagiging tapat ang ating panalangin at mas natututo tayong umasa sa Kanya. Kapatid, yung James 5:16, itinuturo ng talatang ito ang kahalagahan ng pagiging tapat sa harapan ng Diyos at sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Hindi lamang sa Diyos tayo pwedeng magsabi ng totoong problema natin. Kahit sa mga tapat na lingkod ng Panginoon, sa mga kaibigan natin, na tiyak na mapagkakatiwalaan talaga natin. But higit sa lahat kapatid, tanging sa Panginoon, makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwan ng Diyos. Ang tunay na paggaling at pagbabago ay nagsisimula kapag hindi natin itinatago ang ating tunay na kalagayan, kundi buong katapatan natin itong inilalapit sa Panginoon at humihingi ng Kanyang tulong. Kaya kapatid, kung may pag-aalinlangan ka pa rin, no, sabihin ang totoong problema mo sa Panginoon. This is the right time, no, na maging tapat ka sa totoong kalagayan na meron ka. Nahihirapan ka ba sa sakit mo? Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon mo? No? Walang-wala ka? Pagkakaroon niya ng Panginoon. No? Financially, you are not stable.
wala kang trabaho, no? Pagkakaroon niya ng Panginoon, umasa ka, laging may sagot at tulong ang ating Panginoon. Pangatlo kapatid at panghuli, paano pagalingin ng Diyos ang ating wasak na puso? You need to forgive those who hurt you, o kailangan mong patawarin ang mga taong nanakit sa iyo. Kapatid, ang sabi sa Marcos 11:25-26, kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna niyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Amang na nasa langit. Ayan, kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad, no? Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kung hindi para sa sarili nating kalayaan. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan ng damdamin at nag-aalis ng bigat na at hinanakit ng ating puso. Sa pamamagitan nito, napapalaya mo ang iyong sarili mula sa nakaranas at nakakamtan ang tunay na kaligayahan. Kapatid, kung nais mong mapalaya ang iyong sarili, no? Kailangan din natin ang pagpapatawad. Tinuturo ito sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi din sa Lucas 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung paano tayo pinapatawad ng Panginoon, dapat ganun din tayo magpatawad, no? Kung tayo paulit-ulit tayo nagkakasala sa Panginoon at siya'y nagpapatawad sa atin, ganun din tayo kapatid. Kailangan din nating matutong magpatawad. Kung nais mo kapatid, kung nais mo ng tunay na hilom ng iyong puso, no? Sabi nga, papagalingin ng Diyos ang ating wasak na puso. Kung tayo po ay makakaranas at magpapatawad din. Hindi lang po yung mga taong nanakit sa atin, bagamat ganun din po yung ating mga sarili. Patawadin din po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay nakagawa ng mga pagkakamali, feeling po natin, parang ito na lang ba ako? Nagtatanong ka kung ano bang problema, no? Sinisisi po natin ang ating mga sarili, no? Kailangan din po nating i-accept na may mga bagay po talagang nangyayari sa buhay natin na hindi po natin control. Kaya ipagkatiwala po natin sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay may sakit na nararamdaman, no po, wounded heart, no po, kailangan mo ng tunay na hilom o kailangan mo ng tunay na kagalingan. Sabi kapatid, behold, Jesus the only one who can perform masterful surgery. Kung akala mo parang hindi ka na wala ng progress, no po, ipagkatiwala po natin sa Diyos na dakilang manggagamot. Hindi lang po physically, emotionally, higit sa lahat spiritually. No po, kailangan po natin ng kagalingan na nagmumula po higit sa lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ako kapatid, relate ako doon sa last na sinabi ni Ate Myra, no? Sapagkat naranasan ko na mahirap talagang magpatawad, lalo tigit sa mga taong nakasasakit sa atin, o nakapagbigay ng sakit at hirap sa ating mga puso. Pero higit sa lahat, i-accept natin ito, no? At patuloy na ibigay ang lahat ng ito sa atin, sa ating Panginoon. Iasa natin lahat ng ito. Tayahan natin ang Diyos ang kumontrol sa ating mga buhay. Hayaan niyo po akong ilapit natin ang ating mga puso sa Panginoon sa ating closing prayer. Tunay na isa pong putahin na naman ang ating napakinggan sa oras na ito. Kaya hayaan natin kumilos ang banal na Espiritu ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo na may sugatang puso. Alam mo ang aking mga sakit, luha at mga bigat na aking dinadala. Hinihiling ko po na pagalingin mo ang aking puso at bigyan mo ako ng lakas na magpatawad, tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Alisin mo, Panginoon, ang galit, sama ng loob at kapaitan, at punuin mo ako ng iyong pag-ibig, kapayapaan at biyaya. Naway, ang aking sugat ay maging patotoo sa iyong kagalingan at pagmamahal. Sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan, kapatid, for announcement, for prayer and counseling,
maaari po kayong tumawag sa landline sa numerong 8808-1589. Yan po ay sa Gian Youth Center. At sa Delight in the Lord Prayer Garden po sa numerong 87066519. Sa mobile phone po, maaari po kayong tumawag sa Globe. Maaari nyo po makausap si Sister Aida sa numerong 0917-177-6466. At sa Smart po, kay Pastora Edith po sa numerong 0920-414-0915. Kung nais niyo po maging kabahagi ng malaki at matagumpay na gawain ng Panginoong ito, maaari po kayong magbigay through Love Gift sa GCash po, Edita Sisiban sa numerong 0920-414-0915. At sa BPI po, account name Aida Antonio, account number, savings account number 3196-285291. Muli, binabati po namin kayo ng Shalom, God loves you, God bless you, and let us give God all the glory. Sa akin may layunin siya, siya'y aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya't kalakasan, bawat araw man, siyang